Dahil nga sa nag-viral na video ng mag-inang pasahero na gustong i-check ang kanilang bag ng mga screening officer dahil daw may nakitang bala sa screening machine, na sinibak nga agad-agad dahil nga wala namang balang nakuha. May nabasa akong comment na hindi naman daw talaga yan sisibakin. Ililipat lang yan ng airport. At ang sabi naman ng iba na dapat daw pinatawag ang 3 screening officer sa programa ni Senator Raffy Tulfo para gawa ng mas malalimang investigasyon, para mas malaman kung sino ang utak at kung sino talaga ang nag-utos sa kanila. Dahil ayon sa kanila ay galamay lang ang mga yan. Dahil ang dapat masibak daw ay ang puno or ang mataas na opisyales na may utak sa mga ganyang gawain. Dahil sa mga edad ng mga nahuling screening officer o nasibak na mga screening officer na halatang mga bata pa, ay hindi sila gagawa ng ganyan na sila-sila lang. Doon naman sa nag-comment na baka daw ililipat lang ang mga nasibak na screening officer sa ibang airport, nako, parang magkakatotoo nga. Dahil sa linaw ng ebidensya na nabidyohan, na hinabol pa nila ang mga pasahero o ang 2 pasahero dahil may nakita daw sa screening na bala sa kanilang bag. Pero wala namang nakita. Dahil dapat kung may nakita sa screening ay doon pa lang sa screening machine or sa screening area ay i-check na nila. Pero ang parusa sa kanila ay floating status, meaning ay temporary suspension. May posibilidad nga na pwede silang malipat sa ibang airport or ibang departamento. Ngunit seryoso namang sinabi ng mag-inang pasahero na sasampahan nila ng kaso ang 3 sinibak na security screening officer. Nagtaka lang ako sa sinabi sa isang conference na makikita nyo sa video na may nakita daw talagang bala sa isang bag. Pero hindi nila sigurado kung sa mag-ina ito dahil nakuha daw agad ng nagmamadaling pasahero. Diba guys, kapag may nakita sa screening ay automatic na pupunta sa gilid or hihiwala yung maleta nyo kapag may nakita sa screening machine. Paano nagmamadali na nakuha ng pasahero kung may nakitang bag or may nakitang bala sa loob ng bag? Nalis muna sa pwesto at inilagay sa floating status ang 3 tauhan ng Office for Transport Security na gustong mag-inspeksyon ng bag sa boarding gate ng NAIA dahil sa nakita umanong bala sa X-ray. Nakatutok si Joseph Moro. Bala? Saan dito bala? Nasa boarding area na ng eroplano noong March 6 ang 69 anyos si Ruth Adele at kanyang pamilya nang bigla siyang puntahan ng mga taga-Office for Transport Security o OTS dahil umano sa balang nakita sa kanyang bag. Ano naman? Rosary. O baka ito? Pang-ano ko sa ilong? Walang nakitang bala, basyo o anting-anting tulad ng inakusa sa kanila. Wala ako dun sa nangyari, ma'am. So, hindi nga po kami. Yan lang po. Yes or no? Empty shell? Parang alam ko na, di ba ano naman yan talaga? Anting bala na naman yan! Kasi anting-anting, yun yung una ninyong sinabi. Sabi nyo ba, basyo? Ngayong chinek, ano na? Ayon kay Adele, nakalampas na sila sa X-ray machine noon at hindi umano sigurado ang mga sumita kung anong bag nila ang may laman umanong bala. Dadala. Nag-iisa ko mamaya, doon sa meron silang nakaipit na bala, ilagay nila doon sa bag ko. Binanggit din ni Adele sa post niya tungkol sa insidente na tila nangingiti pa ang mga taga-OTS. Tumatawa pa po siya noon. Akala ko nga po namin talaga nagpa-prank siya kasi hindi po yung the way na dinideliver niya yung message, parang wala pong ka-professionalism, bastos. Gusto pa niya silang dalhin sa opisina ng OTS para iskan ulit ang bag. Nakasakay naman sila sa eroplano pero gusto nilang kasuhan ang 3 sangkot na OTS personnel. Sinibak na sa pwesto at inilagay sa floating status ang 3 habang iniimbestigahan ng DOTR ang insidente. We are sending a message loud and clear to everyone in government and everyone in the DOTR. We will not tolerate this sort of behavior against our citizens. Base sa paunang salaysay ng mga personnel sa OTS, nakitaan nila ng bala ang isang bag pero hindi nila sigurado kung kanino ito.
nagmamadaling kunin ng pasahero yung bagahe nila. Nung tiningnan nila, nakuha na nung pasahero. Aminado ang OTS, mali na pagkalampas na ng X-ray counter, ginawang inireklamong inspeksyon. May pagkukulang rin po talaga ang ating mga tao. Dahil hinabol pa po nila doon sa boarding gate. Once you are screened and cleared by the screener, you're done. Pinaparipasa na ng DOTR ang protocol. May paalaala ang Department of Transportation sa mga empleyado ng gobyerno sa airport, lalo pat nagsisilbi sila sa publiko. Bawal ngumisi. Tatanggalin ko yung smirk o yung ngisi sa mga mukha ng mga unprofessional, abusive at mga aruganteng kawani ng OTS. Hindi po kailangan bastusin o iharas ang ating mga pasahero. Magkaka-hotline din ng airport para maireklamo ang mga irregularidad. Sa OTS na rin ipinauubayang investigasyon ayon sa bagong kumpanya nagpapatakbo sa NAIA dahil OTS pa rin ang responsable sa security screening katulad ng X-ray baggage inspection. Nakipag-ugnayan na ito sa OTS at nireview na ang CCTV footage ng insidente. Mahalaga kasi sa lahat ng mga Pilipino ang ganitong usapin na mabigyan ng tunay na aksyon. Para wala na mga Pilipinong pasahero na kakaba-kaba na mawawalan or may magmumudos kapag nasa loob ng NAIA.